Feel ko parang mas maging ano ka lang, mas maging friendly ka lang. Kasi Hindi ba ako introvert friendly, ako. te? Friendly ka. Si bakla, nanood ng bold dun sa ano niya, sa school. Ako din yung kaibigan na ano na, like matatakbuhan mo pag may problema ka, pero i-chismis ko sa iba. And you can say this kasi hindi ka ganyan. Oo, hindi ako ganyan. Pinapatayan mo lang ako ng wifi. Si Aling Mir na minsan na lang magano, nenermon pa dun. Totoo si Nay. Di pala alalag. Yan, pabebe ka pa kasi kasya naman eh. Paano mo nasabi na Koreana ka? Sarang eh. Saan banda? Sa makeup ba or... Feel ko kasi kanina parang Koreano ako. Ikaw, gusto mo mag-intro? Pakitutok ang mga mata sa screen. Pakitutok ang mga mata sa screen. Mas mabilis. Pakitutok ang mga mata sa screen! At ang mga tenga sa pakikinig dahil andito tayo. Pag-usapan natin ang mga iba-ibang bagay na baka sakali may pakialam kayo. Welcome back to another episode of Paki Podcast! Yes! Siguro you guys are thinking na, bakit si Perlas na naman? Ano topic? Hindi guys, siya nag-self-invite. Sabi niya, Gino, parang gusto ko mag-podcast. Tara mag-podcast ka. Ito yung topic mo. Sabi ko, sige ma'am. O, diba? Diba? Mahilig kasi ako sa self-invite, kahit hindi ako ini-invite. In-invite ko yung sarili ko. Oy! Kaya marami nagagalit sa akin. Char lang! Hindi ako Wisit ka. nag-invite Oy, sa speaking sarili. of invite ha, in-invite kita sa yung event. nga. In-invite Pupunta ako ka sa ba? event. Alam mo, itong silang dalawa ni Bricks, panay, Gino, gusto ko din yung ganyan, yung mga pinupuntahan mo. Tapos pag ini-invite ko sila, palaging Sige, pupunta ako kasi si Jinho nag-invite. Baka next time wala nang invitation. Totoo yan. Ay. Hindi ko na ibalak. 23, di ba? Wala naman akong trabaho so far. 23 ba? Nakalagay 23. Parang 26 nakita ko, te. Ay, totoo ba? Gawa-gawa naman ako. So, ayan guys. Back again. Ito si Perlas ng Silanganan, Patricia. You have a YouTube channel now, di ba? Yes! Parang ang laki mo ng YouTuber. 65,370 Oh subscribers. Grabe. At hindi na nadagdagan kasi hindi na nag-post. Actually, kailangan mo mag-grind. Ito, totoo Before we get into the topic, sobrang inggit na inggit ako sa'yo. Parang, I'm an easy person to get along sa mga... I'm an extrovert also in my own way. Pero parang ikaw, hindi mo kailangan lumapit sa ibang tao. Parang sila yung lumalapit sa'yo kusa para makipag-collab. Alam mo yung ganun? Parang hindi naman. Huy, sila Ate Zainab, di ba sabi mo? Ay, oo. Hindi si naman Ate ikaw ang Z. nag-DM, di ba? Hindi ka rin yung type na nangungulit sa ibang tao kasi mahiyain ka, di ba? Mahihain ako. Oo. Hindi naman like sobrang inano ko natin Z. Pero parang gusto natin Z nun na magkaroon kami ng collab. Pero sobra kong na-appreciate yun kasi Ate Zainab to Zainab Haraki yan, top vlogger of the Philippines. Yeah, top vlogger and the most beautiful girl that sobrang mahal na mahal ko yan. Kaya sobra akong parang oh my gosh. Di ba? Ano kaya meron sa'yo na gustuhan nila sobra? At kusa na lang sila lumalapit sa'yo? Siguro feel ko yung the way ako mag-smile tsaka the way ako mag-talk sa mga tao. Sobrang yabang, sampaling kita ng asado. Kasi kahit kahit yung mga fans, parang nahihirapan silang bitawan ako kasi sobrang lovable. Oh my God! Sobrang lovable daw ako. Ang huling nagsabi ng ganyan, wala na eh. Ay, oo nga. Ay! Wag naman. Yabang. Pero paano ba? Pero how? Teach me, paano ba? Paano kaya Feel ko parang mas maging ka lang, mas maging friendly ka lang. Kasi Hindi ba ako introvert friendly, ako. te? Friendly ka, pero feel ko kasi sa mga close mo lang. Pero, guys, si Gino kasi, nakaka-intimidate. Oh, really? Yeah. Bakit? Alam mo nung first time tayo nagkasama sa live? Nung Smurf ako? Ay, Smurf ka? Oo, sadness. Nakakatawa siya nun. Sobra siya nakakatawa. Pero pag nakita mo siya sa personal, parang, lalapit ka ba sa akin? Hello? Ganyan yung aurahan mo. Like, Seryoso? promise, liar go to hell. Hala! Sobra. Bakit? Kasi may mga ganun tao. Kasi ako, sobrang introvert ako. Pag naramdaman ko yung tao nakakaano, parang naano kong lapitan. Pero, Oh my gosh. kabaliktaran siya, guys. Kabaliktaran. Pero ganun talaga si Jinho nung sa Okay, personal, okay. iba siya sa Oo, live eh. oo. Pero Pero sa iba personal. talaga ako sa personal, guys. Mas mas seryoso ako sa personal. Totoo. Mas wala akong filter sa personal. Pero hindi yung walang filter na para lang masaktan ka. Pero yung walang filter na alam ko pag eme-eme lang yung sinasabi mo, yung ipipinpoint ko na parang, eme ka, hindi naman yan yung totoo. Pero Ganun magkaganyan tayo. Ikaw Oo. din naman eh. Ganun ako, pero sa mga close ko.
Like, super close ko. May pagka-prank ka kasi ako, pero siguro sa mga Parang hindi kinakalas- naman. Ilang nawala sa'yo kaibigan. Ang dami. Na-offend. Na-offend, umalis na. Pero ano, Turuan ganun. mo ko yun. Feel ko dapat, ano lang talaga, mag-pray lang kayo, Lord. Dinamay pa si Lord. Sa'yo pa talaga galing, Ano T. pa galing yun ah? Kamusta? Ano yung mga duties mo recently? Nakita ko ano ka full-time fur mom. Grabeng sipag mo mag-alaga ng mga aso mo and also at the same time yung mga pamangkin mo. No. Ay! Napasok ka mga pamangkin na para bang hindi ka nga nag-anak pero yung stress mo, guys. Bakit? Like, super. Anyari? Yung mga pamangkin ko parang katumbas ng 10 milyon na aso. Ganun. Sobrang nakaka-stress. Sino? Si ano ba to? Si Arky! Ano ba yan? Lalayo pa ba tayo? Si Arky Stepan. Siya talaga pinakapasaway? Sobra. Pero may mga times na hindi ko siya mabawalan kasi ganun din yung attitude ko nung ano niya. Parang nakokonsensya ka na Oo, parang, na parang- sino ba naman ako? Totoo na para bang mas malala pa nga yung ugali ko dyan eh. Ganun. Pero pag magsusumbong si ate ko sa akin, nakausapin mo yung mga pamangkin mo, ganto ganyan. Pagkakausapin ko yung mga pamangkin ko sa telephone, parang ano sila eh, may nag-ML. Sabi ko, nakikinig ba kayo sa tita nyo? Tapos, opo, nakikinig ba kayo? Hintayin nyo ako sumugod sa Pampanga pag sasakalin ko lang kayong lahat. Napansin ko kay Arkia, syempre hindi ko kilala yung family mo na sobrang deep syempre, pero napansin ko lang on what I observed online, nakuha ng mga pamangkin mo yung mga kulit mo, Oo. kulit factors mo at bunga ni Ate Sam. Totoo yan. The worst or a best mix and match. Totoo, guys. Kaya minsan nga pag pinapagalitan ko si Arky, may mga nakokonsensya din ako eh, kasi mas malala yung attitude ko dyan. Mas marami akong napaputi na bulbul eh. Nung panahon ko ha. So speaking of Archie, okay, shoutout sa'yo Archie, we love you. Sobrang cute niya sa personal. Pero Ganda ng ilong. Magalang din siya sa strangers. Hindi, yung una mong kita, hindi siya yung bastos na bata. Ay, yung hindi, parang, ano. oo. Parang ikaw nga. Ganyan lang. Oo, mahihain ka sa una, pero pabastos. Mga bastos talaga sa ano. Pag tumagal-tagal. So, speaking of Archie, ano yung mga recent, yung pasaway moments niya ba? Actually, sa isang linggo, hindi talaga siya nawawalan ng ginagawa. Si Arky kasi ugali niya, alam niyang mali, pero gagawin niya. Kasi yung mga bata may nag-curious ba sa isang bagay. So, ginagawa niya. Parang sa isang linggo, parang mga 4 na beses kami patawag ng teacher. Buti na lang talaga na sa Manila ako, pero tomorrow parang need ko umuwi ng Pampanga. Ito guys, real talk Real talk. Kanina si Pearl, before kami mag-shoot, sabi, stress na stress siya. Sabi ko, anyari? Di, paano ba naman? Nandito ako sa Manila, tinatawag ako sa school ni Archie, pinapapunta daw si Pearl daw ng Pampanga kasi may ginawa na naman daw si Archie. Ginawa siya, Archie. guys. Like, Oh. yung mga pinagagagawa niya. Like, unang ginawa niya, guys, like, sinampal niya yung classmate niyang babae. Bakit? Sabi ko sa kanya, bakit ka nananampal? Sabi niya, naiirita ako. Oh, paano ko yung papatulan? Ganyan din ako pag naiirita. Nananaksak pa nga ako eh. Hindi na ngayon. Hindi na Gagi, ngayon, baka di ba? wag ka- Hindi na ngayon, dati ba? So, parang ako, ay, baka nga naiirita lang siya, ginanyan ko. So, inayaan ko lang siya pero yung araw-araw may problema. Linagyan niya ng chiclet yung upuan ng teacher niya. Yung mga ganyan. Kaya kanina nung tumatawag ako, kasama ko si Jeff tsaka si Justin, tumatawag ako. Siyempre ayoko pa rin naman ng ipahiya yung mga pamangkin ko. So, tinatry kong kumalma. Arky, makinig ka sa akin. Naka-video call pala. Sabi ko, Arky, makinig ka sa akin. Alam mo ba, pag wala kang narating sa buhay, kakaganyan mo. Nag-ML siya. Tapos, may mga nagtutunugan sa ML. Sabi ko, makikinig ka sa akin o sasakalin kita ngayon. Hindi siya nakikinig. Ang hirap, guys, ang hirap magbawal ng bata kapag nasa screen. Kaya pinagpe-pray ko na lang pero hindi ata kaya ng... Si Bakla, nanood ng bold dun sa sa school. Eto ba yung problema? Nag-invite ng friends. Ano yan? Group 10. Stress talaga ako. Kinolekta ng teacher ang cellphone. Tapos, last na lang daw drop out na. Ay, we. Yun talaga yung dahilan. Oo, yun na yung pinakamalala niyang ginawa. Kaya ka tinatawag for yun tomorrow. Na. Oo, for tomorrow. Kasi yun na yung pinakamalala. Like, ngayong week, 4 yung nagawa niyang sunod-sunod. As in sunod-sunod. Eto na yung pinakamalala. Grabe. Kaya stress ako. Hindi siya natatakot sa mga teachers niya. Ang kinakatakutan lang ni Arky, ako. Kasi ako, pag sumugod ako sa Pampanga, mawawala siya kung saan siya nakaupo.
Yan ang ano niya. Kaya lagi sinasabi, sana hindi pumunta si Tita Pearl dito. Kasi pag ako umuwi talaga. Paano mo ba siya dinidiscipline? Pag ganun katindi yung kasalanan. Magkaiba kasi kami ng disiplina ng ate. Si ate namamalo, syempre. Ang palo niya, yung talagang palo na talagang tatandaan mo. Ang disiplina ko, bunganga. Pero yung bunganga ko, sasaktan ka hanggang pero para sa mga pamangkin ko, mas masakit kapag sa akin galing. Kasi syempre, bihira nila ako makita eh. So pag nagsalita ako, parang na-offend sila buong taon. Yes. Ayan, Archie, nakikita mo yung tita mo, grabe mag-grind sa trabaho. Tignan mo. Grabe. Tapos nag-reply siya, grind nga ng grind. Yung iba nabibilan ng kami hindi. Sabi niya. Sinabi talaga yun ni Steph kasi birthday ni Steph noong January 3. Sabi niya, Tita Pat, bilan mo ako ng Puma na sapato. Sabi ko, mahal-mahal ng Puma eh. Tapos yung makakabili ka dyan, dami-dami mong pera sa mga lalaki mo. Hala, Sabi niya sa naka-CCTV siya sa'yo. Like, na-offend talaga ako kasi galing siya sa pamangkin ko. Siguro Siguro nakikita kasi nila sa internet. Like, dami-dami mong pera sa lalaki mo. Ako, Puma lang. Tapos bigla ko sinabi, bakit? Obligasyon ba kita? Ginanyan ko, sobrang... Pero binilan ko pa rin naman. Pero guys, bago kayo mag-comment, anong grade pa lang to si Archie? Grade 5. Oh, grade 5 pa lang guys ha. So huwag kayong mag-bash. Walang pakialam ang isang grade 5. Siyempre pag grade 5 tayo, ganun eh. Hindi natin alam yung halaga ng Puma or ganun. Malay mo, after this video, mabibilan ka ng Puma, Archie. Ang tanong, magla-like ka ba? Hindi, sabi ko kay Arky, bibilang ko lang siya ng Puma kapag mataas yung grades niya. Ayun nga, magda-drop out. Kung drop out, di walang Puma. Bigyan ko siya literal na Puma talaga. Kakamutin mo. Okay. Sige, kain ka lang dyan. Oh guys, hindi siya sponsored videos but we're having Lola Nenas. Na-meet ko si Pearl nung the last time we met was nung birthday party niya advance birthday party niya. Pero, di na kami nagkita nung patapos ng 2025 kasi yung isa dyan, Nasa hindi Cebu ako. na hindi ka pumunta kasi sabi wala kang pamasahe. Ay, oo, totoo yan. Guys, sobrang na-stress ako. So, gumawa ako ng a little bit, a small things giving gathering. Tayong 5 nila, Cutie. Bricks, Lon, ikaw, tsaka si Cudes. Tapos biglang, guys, alam nyo ba si Bricks lang pumunta? Guys, wala talaga akong pamasahe man yan. Nangyari sa'yo? Ba't ba ako nawala ng pera lang? Kalimutan ko yun. Akala ko nung una nagjo-joke ka lang talaga. Wala talaga. Kasi nag-message siya kasi nag-double check pa siya ng time eh. Andyan na ba kayo? 9 PM, di ba? Pwede ganun, no? Sige, habol ako. So, sabi ko, sige, mukhang pupunta naman siya. Tapos maya-maya, i-message siya kay Bricks. Mag-message siya kay Bricks. Ako yung kausap niya. Tapos biglang, guys, tsaka Kasi bubungangaan ako niya ni Gino, kaya kay Bricks ako dumaan. Kasi si Bricks hindi makapagsalita. Pag ako nagsabi, pag si Gino nagsabi, bakit di ka pupunta dito? Hayop ka! Kaya kay Bricks ako dumaan. Tapos nagpatay ako ng wifi para pag nag-chat si Gino, bukas ko na mababasa. Guys, ang hirap kaya. Gumawa ako ng GC. Nag-offer ako ng aking bahay. Nagluto ako. Naghanda din kami ng mga pagkain. Sorry po. May kandila lahat. Si Cudes gets ko pa kasi nga pinunta niya si Meme Vice for yung Call Me Mother. Yung isa dyan... Wala lang pamasahe, hindi pumunta. Pearl, akala ko magtropa tayo pagdating sa organizing stress. Ha? Hindi ko alam kung anong dahilan ko nun eh. Oo, nagdilipat din ako ng... Ewan ko sa'yo, Ng sabi mo, condo. yung housewarming. Yung housewarming Alam ko mo- nga, hindi pa kompleto na yung gamit. Wala pa yung housewarming. Pero ang dami na nakapunta sa bahay mo. Nainggit ako. So, yesterday, nag-shopping si Pearl. Tapos, tinatanong niya sa akin anong bibilin, ano daw ang magandang TV brand. Samsung daw ba, or TLC, or Sony. Tapos, nung una, di ba yung usapan natin, 55-inch pa? Tas, naging 75? Hanggang Naging 65. 55 yung una niyang binanggit. Tapos sabi niya sa akin, mga nasa, mahal daw, 53K, 60K, ganon. Tapos, ilang inch yung nabili mo? 85. Grabe, sponsored by? Nicolas. Oh my God! Rock Nicolas. May aircon ba yun? Split type. Wow! Yan. Sana tumagal ka na sa kondo na yan. Sana nga eh. Parang sa isang taon. Palipat ka na lipat.
Masikip. Totoo pala yung na kapag tumatagal ka sa parang pag dumadami yung gamit mo, parang sumisikip yung... Oo, Ang tawag doon, akala mo pag masikip na yung bahay mo, tas bumili ka or lumipat ka sa mas malaking lugar, akala mo magiging maluwag, di ba? Hindi. Dadami lang yung mga gamit mo. Totoo nga. Diba? Napansin ko yun. Ngayon, nasisikipan na naman ako eh. Tapos parang sa Pampanga na ako lilipat para buong bahay. Leche, hindi ka pa nag-housewarming, nasisikipan ka na? Nasisikipan na ako kasi parang ako bigla akong na-stop. Baka, paano ba naman kasi condo lang bibili ka ng 85-inch? Para ka naman ba si Meme Vice dyan? Di ba? Kung ako nga lang, perahin ko na lang yun eh. Hindi, kung ako lang, kahit mga 60, okay na ako. Pero sila may gusto guys, so hinayaan ko na lang. But what's your next goal? Materialistic goal? Camera. Actually guys, kaya din siya nag-insist mag-podcast kami kasi si Pearl, she wants to establish her own podcast channel. Yeah. But I told her, Pearl, if you think vlogging is hard, podcast is like times 5 or 10. Like, equipments pa lang, di ba? So hindi pwede dito DJI. Pwede naman, pero kailangan 3. Tapos kailangan mic. Tapos itong mic na to, hindi siya pwede directly sa camera. Tingnan mo, bumili pa ako niyan. And that's like around 60k din. Itong cable, 3,000. Cable lang that's why, it's like years. Mic, 32,000 each. Each. This. Yung sinusubo mo. At least nakasubo ako ng 32K. Oh, di ba? Okay, so ang pag-usapan natin today is, since we're both Capricorn babies, shout out sa mga Capricorn babies natin dyan, lahat ng January kids and late December, we're gonna talk about something that, most people can relate to nowadays, which is yung holiday hangover, paano, bumangon ulit, tas balik sa trabaho after a long holiday, and also yung mga decisions natin sa buhay, or like bagong relationship, or yung mga kinot off natin, or changes in life or in friendships. Ready ka ba? I'm ready. Okay. I'm always ready. So, ikaw, sa tingin mo, anong klaseng kaibigan ka muna? Feel ko ako yung kaibigan na kapag need mo ng kasama, makakasama mo. Di, wala Like- kang pamasahe. Oo pala, wala akong pumasahe. Hindi, feel ko ako yung kaibigan na one call away ng lahat. Feel ko lang. Pero totoo yan sa buong Team Bardagulan, feeling ko ikaw lang yung sumasagot ng call. Kahit tamad na tamad ka. Si Pearl yung kahit may ginagawa siya, may ginagawa ako mamaya na, pero sasagot pa rin siya para lang sabihin na may ginagawa siya. Totoo yan. Actually, totoo yan. Ikaw din, ganyan ka din eh. Ganun din ako pag busy ako. Wait lang, nasa shoot ako. Pero sasagot pa rin ako. Totoo. Totoo. Ano pa? Ako din yung kaibigan na na like matatakbuhan mo pag may problema ka, pero ichichismis ko sa iba. Leche, katakot Tapos sa akin kayo na-intimidate. Leche. Di ba? Sasabihin ni Pearl, okay lang yan. Bukas na sa Reddit na. Oo. Bukas sa kwento ko na sa kabilang kaibigan. Ay, alam mo to si to eh. Pero eme lang. Hindi ka naman ganyan. Sakto lang. May pagka-chismosa talaga ako. Like, chismosa naman ako. Pero parang, yun nga, parang pwede akong malapitan anytime. Tapos feel ko ako din yung kaibigan na kahit walang pera, gagawa ng paraan para sa kaibigan. Parang, nangyari na kasi yan eh. So, ang paraan niya nun, pinatay niya yung wife. Yung parang, parang, anong tawag dito? Meron akong friend, pero di ko nababagyan. Oo. Meron akong friend na short siya, na siyang pera. Lumapit siya sa akin. Wala din akong pera. Yung pera na meron ako sa bangko ko, yun yung last money na ibabayad ko sa kondo ko. Pero dahil need niya ng pera, binigay ko sa kanya. Tapos, ang ginawa ko, dahil wala akong pera, nag-chat ako ng isang brand. Kung pwede ako mag-live selling, pinag-live ako. Then pinag-live, sabi ko, pwede ako mag-live selling kahit sige, gantong price na lang. Kasi need ko lang talaga. Nag-live ako. After ko mag-live, nakuha ko yung money, nakapagbayad ako ng kondo, doon ko naisip na iba yung kaya kong gawin pag sa kaibigan. Ganong level na mag-chat ako ng brand owner para lang makapag-live. O kaya mga friends na, baka meron kayong trabaho dyan. Pero bigyan mo binayaran ako." ka. Nabayaran. Ng friend? Oo. Nabayaran naman. Nabayaran naman, pero like mga 4 months. Pero okay Okay lang yun. Hindi, pero hindi kasi ako like nag-ask for return. Oo.
Babanggitin natin iba't ibang linya dito na nakuha ko sa online world. And let's see kung may naalala tayo dito or, may storya tayo na medyo, relatable dito sa linyahan na to, ha? Okay, hindi naman kami nag-away. Napagod lang siguro pareho. Like, in terms of friendship, ganun ka na din ba? For me, this is like mature friendship eh. Parang, kaya mo kausapin ba si ganun? Di ba friends kayo ni ganun? Parang nag-aalangan ka na. Parang, oo, pero parang hindi na. Pero parang oo. Tapos tatanungin ka nila, bakit nag-away ba kayo? Hindi rin. Alam mo yun? May mga ganun kang moments. Oo, may mga ganun akong moment. Like, di naman like nag-away, pero parang napagod na. Oo, may ganun. Kasi, anong tawag dito? May mga kasi guys, may mga friends na parang wala naman kayong pinagmula ng away eh. Hindi naman kayo like nag-away ng ganito. Pero parang ayaw mo na lang siyang kausapin. Ganun. Kaya ko to pinili, itong linya na to, kasi ganito akong tao. I forgive easily. Super magaling ako magpatawad. Basta sorry at sincere at walang kasinungalingan. I can always forgive people. Pero pag naulit-ulit, yung paulit-ulit na, napapagod ako without even me knowing na napapagod ako. Na parang pag andun siya, parang, okay, nandun na siya. Walang excitement. Hindi rin ako nagagalit. Hindi rin ako naiinis. Ang dami ko na cut off na ganyan, di ba? Totoo. At muntikan, no? Pero mahirap din kasi mahirap talaga guys kapag tayo na yung napagod eh. Kasi hanggang kaya nating umintindi ng tao, iintindi tayo. Pero pag nag-start na tayong mapagod, tas ayaw na natin, parang mahirap na yun kasi parang wala ka na nararamdaman. Nakikita mo, katulad ng sabi niya, nakikita mo na, pero parang hindi na lang siya nag-i-exist sa buhay mo. Parang, diyan ka lang, buhay ka lang, hindi ka pa namatay. Char lang. So parang... Char lang. So para sa'yo, ano yung mga type na tao na nakakapagod para sa'yo? Sinungaling. With what? May storya ka ba? Or Yung mga yung mga... pakikwento? May storya ka ba? Hindi. Yung mga sinungaling na mga, like, sobrang nakakatawa ko, diba? Yung mga yung mga simpleng bagay na na, ewan ko. O ito. May friend ka bang busy pero nasa IG story lagi? Yung hindi sumasagot ng call mo, yung message mo, ayaw mag-reply, pero nagsisin lagi ng IG story mo. Meron. Hindi online sa main, pero sa dump online. Joke lang. Hindi, may ganyan ako na friend. Tas, nakakainis kasi kapag ikaw may kailangan sa kanila, gusto mo lang ng kasama, like lagi kang available for them. Ano ba yung, girl, wake up. Wala nang taong hindi nakatutok sa cellphone ngayon, no? Like, hindi mo mababasa yan? Lagi ka ba naka-DND? O sabihin natin, hindi lahat ng mga friends natin kasi may mga busy moment. Pero, lahat ng tao, phone na ang ngayon kasi yan na yung mga Tapos sasabi mo, hindi ko hawak yung cellphone ko. Sorry, pag uwi ko nakatulog. Pagpasok mo ng kwarto, nakatulog ka kaagad. Ayun yung pinakaayaw mong dahilan. Oo, like... wala sa akin yung cellphone kasi. Oo, wala yung cellphone. Kanino na? Kay mama mo? Ngayon ko lang nahawak yung phone ko, yung gano'n. Oo, nakakainis. Pero makita Totoo mo, yun. mahagip ng video, may hawak na cellphone. Ginagawa mo sa cellphone. Nunod ka ng Viva Max. Sa cellphone pala. Diba? Kaya nakakainis yung mga ganyang friends. And you can say this kasi hindi ka ganyan. Oo, hindi ako ganyan. Pinapatayan mo lang ako ng wifi. Babatayan lang ng wifi, pero sasagutin. Pag alam ko kasi bad trip sa akin yung tao, magpapatay ako ng wifi para hindi, at least pag inano niya, kinol niya ako, ting, ting, ting. Wala Kakampihan kaya ako ng Nicholas pag sinumbong ko sa kanila. Nicholas, sabi niyo sa akin, alagaan ko si Pearl. Kaya ayan, gumawa ako ng Thanksgiving na sobrang intimate, tas in-invite ko po siya. Tas di man lang siya sumulpot, ang putik. Partida, hindi kami nag-uusap ng ilang buwan niya na in-invite ko pa rin siya kasi siya yung malapit sa aking puso, Tapos ang Sorry po. ending po, wala daw po siyang pamasahe. Tapos nag-offer pa kami na, sige, bigyan ka namin ng pamasahe, punta ka na. Tapos wala rin. Ayan. Naiiyak kasi ako. Natapos tuloy ang 2025 ko na hindi kita nakita. Ayan. At least ako sumalubong ng 2026 mo. Yun naman ang mahalaga ako sa salubong ng 2010. Dami mong alam. Nicholas, pagalitan nyo nga to. Uy, pero Nicholas, sobrang sweet ang mga Nicholas, Alam mo pa, every time na kasama kita, simpleng story lang, parang thank you sa thank you for, Sometimes, Kasi mostly ng Nicolas, mga mama. Mga OFW. kahit yung, may mga iba din. May mga bata din naman. I mean, parang karamihan, mga mama din. May friend ka bang active sa GC pero absent sa totoong buhay? Yung parang
sobrang KJ niya pag sa totoong buhay. Kunwari, magkabarkada kayo. Uy, tara, punta tayo ng gano'n. Ay, hindi, okay lang. Uwi ako kasi may ganun-ganun. Pero pag sa GC, ang ingay. Yung siya yung unang mag-react, mag-share ng link, mga bagong trending videos. Parang mas marami akong active sa totoong buhay kaysa sa GC. Wow! Kasi ang GC ko lang na meron ako yung sa Timbar Dagulan, tas lahat pa patay doon. Hoy, tayo yung buhay. Parang sa Aling Mirna pa yun. Sa Aling Mirna, minsan na lang nanenermon pa doon. Totoo si Nay. Diba? Minsan si Nay late pa yung mga reaction niya. Yung Oo. atagal na ng issue, biglang, magbati na kayo! Magbati na kayo. Nakuha na lang mag-block nung isa't isa na kung nagbabati niya pa lang. Nay, di nila makikita yung message. Yun lang yung GC ko sa kanila, pero mas marami akong friend na active sa totoong buhay, pero hindi active sa pag-reply. Sino-sino yung mga circle of friends mo ngayon? Ngayon, Oo. ang circle of friends ko ngayon, mostly PBB. Yung Gen 11. Sila Binsoy. Sila Binsoy. Sila Rain. Sila Nakita Rainier ko- din. Sila Rainier, Rodolph. Oo. Yan yung mga ko ngayon na mga friends, sa mga circle of friends. Sila Shine, Okay. sila Yuki. Madami din kasi iba-ibang iba-ibang Parang circle. palagi kayo nasa labas, palagi kayo eat out. Hindi, don't you have hard time keeping up with them? Parang minsan lang ako lumabas with them. Te, hindi talaga. Yung yung mga PBB kasi, talagang everyday kasi same lang, same condo. Same taga dun lang din sila, pero yung sila Rainier parang twice a month, ganun lang. Lately lang, Rodolph kasi taga BGC lang eh. Isang tawag mo. BGC lang? Kala mo naman malapit ka sa BGC. Wala kang pamasahe pa BGC. Si Rodolph kasi din yan, parang pag inaya mo. Kaso si Rodolph ngayon, hindi mo mayaya, lagi na sa ibang bansa. Kaya Nasa China na naman siya next week. Kaya nga. Sabi ko kay Rodolph, ano ba ginawa mo ng bahay? Ano yung Pilipinas? Di ba, parang pag tumitingin ako sa Instagram story niya, it's always either nasa ibang bansa siya or palipad na siya. Parang may visa. Okay. May friend ka bang low maintenance pero wala talagang maintenance? Hindi ko gets yan. Hindi ko gets yun May friend ka bang biglang mawawala tapos babalik parang walang atraso? Dati kasi hindi ko maintindihan yung ganyan na sa mga friends. 'Di ba? Dati pag feel ko pag bigla silang umalis, bigla silang nawala, feel ko ay biglang maglaho, parang ganyan. Oo. Pero meron kasi akong friend na bigla sa talaga siyang nawawala kasi mas gusto niya magkaroon ng me time talaga sa sarili niya. Like parang hindi niya kayang anuhin yung mga problem kapag may mga kasama. Parang mas naano niya pag mag-isa lang siya, ganun. So may mga, doon ko naintindihan na, oo, kasi may mga din ako, parang ang kasi, ang friendship kasi guys, seasonal yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi yung nakakasama nyo ngayon, kasama nyo pa, Hindi. Uy, pero tayo, Oo, hindi tayo tayo, seasonal. Pero may mga friend na seasonal. Kapag nandyan, kapag wala. Yun, di na ako natapos doon sa sinabi ko. Leche. Yun nga. Pero you said it really well. So parang there are types of people who needs their alone time to process their problem, mga emotion. Tapos babalik na lang sila pag feeling Babalik nila na. ready na sila. Babalik. Oo, totoo. Yeah. Tapos syempre mapapaisip ka na, ano ba naman to, bigla to nawala, tapos babalik. Di man lang mag-sorry, di man lang mag-ganyan. Pero kasi kung iisipin mo, may mga friends kasi na mas gusto nilang solohin yung mga problema na sila lang din makakaresolba. Kaysa kapag inano nila with friends. So, marami akong mga friend na ganyan. Nung una, hindi ko talaga mag-gets. Feel ko tinatakasan nila kami. Mano lang, tumatakas lang sa ganun. Pero nung time go by or time goes by, time goes on. As time went by. Time went by, naintindihan ko na Yeah. hindi lahat ng problema kailangan mo rin i-share sa mga friends mo. Pero iba't ibang coping mechanism. May friend kang hindi nagre-reply sa mga importanteng bagay pero basta chismis updated sila. Ay, meron. Mag-drop name ba ako? Char lang. Meron, pero guys, hindi sa chismis. Kapag sa mga memes sa Instagram, na mga may mga racist. Yan, active ang mga dipu. Pero mag-reply dahil may trabaho, may kailangan kayong ayusin. Hindi mag-reply, tapos mag-send sa'yo ng mga memes, bigla ka nalang makakatanggap. Imbis kasalanan nila, pati ikaw nagkaroon na ng kasalanan sa Diyos dahil sa pinagagawa nila. Ang dami kong friends na ganyan. Para sa'yo, kailan yung pinaka-point ng buhay mo na nagka-cut off ka na ng tao? Like, anong level na? Level 1?
Anong level na ng buhay mo yung ay cut off ko na to? Ganda ng tanong mo, Ay guys, wait lang. Para lang malinaw sa lahat, hindi porket nag-cut off ka ng tao is galit ka sa tao, ayaw mo sa tao. May mga times talaga na may mga kina-cut off kang tao kasi gusto mo rin ng peace of mind para sa sarili mo. Hindi lagi hate ang kapag pagka-cut off. Ako pag cut off, yun na yung point na wala ng emotion. More of acceptance na lang. Parang hindi na galit, hindi na ako malungkot, hindi na rin ako masaya, absolutely. Parang, kaya ko siya ika-cut off eh. Kasi parang natanggap ko na it's almost like, kasi pag galit ka, emotion pa rin yan. And di ba may kasabihan pa nga na, the more you hate, the more you love. Kaya ka nga apektado kasi may pakialam ka pa rin sa taong yan, di ba? So, when I say cut off, yun na yung parang hindi rin ako nagagalit pag may mali siya. Hindi rin ako natutuwa pag may nagawa siyang tama. Parang natanggap ko na lang na we just are not compatible. Do you get it? Parang you're just fire, I'm just ice. We can coexist, but maybe we're not meant to be beside each other. Pag ganun acceptance na, hindi na ako magagalit. Ba't ako magagalit, di ba? In-accept mo na eh. Oo, parang ganun na lang. So, for me, acceptance stage is where, smoothly cut out someone. Walang emotion. Parang, okay, iba siya. Kahit nakikita mo siya, parang hindi na siya Oo, nag-exist. parang, iba na yung prinsipyo niya. Ba't ako magagalit? Na-try ko na eh. Na-try ko na intindihin yung POV niya. Na-try ko na din ipaliwanag yung POV ko. Pero wala naman eh. Parang ako lang nag-e-effort and nothing is changing. The more I talk about it, parang mag-aaway lang at mag-aaway. And do I have time for this? No. E di tanggapin ko na lang. Magkaiba. Maybe we're not meant to see each other every week. Maybe as work lang. Parang ganun. Tinanggap ko na. Ganda ng sagot ka Galing na! ng sagot niya. O ikaw, anong level? Mga 4? Ako kapag nakuha na yung pika ko. Yung pika, parang pangit pakinggan. Bagong word ba yan? Hindi naman. Hindi ako kasi nagka-cut off talaga ako ng tao pag alam kong hindi na healthy sa akin eh. Pag alam kong hindi ako nagiging okay, tapos lagi ako nag-overthink, lagi na akong, alam mo yung mga ganyan. Ayun yung sign ng hindi ka okay. Oo, hindi ako okay. So, nagka-cut off ako ng tao kasi para sa peace of mind ko. Kasi iba ako pag na-stress. So, I rather na unahin yung sarili ko kaysa unahin yung mga taong pipiga lang ng pasensya ko. So, mahilig talaga ako mag-cut off ng tao. And kapag nag-cut off ako ng tao, tapos na ako. Yun na yun. Yun din, acceptance na. Wala na. Hindi ka na rin nag-exist sa akin. Okay na ako. Ganon. So, kaya nga sabi nila, wag mo talagang hintayin na kapag pagod na. Oo. Pag pagod ka na, wala. Parang sino? Wala ka na. Oo, kaya minsan, siguro kaya ganun na ako ngayon. Dati talaga as in, sa sobrang may attachment issue ako sa mga tao. Friends, love relationship, na talagang alam ko sa sarili ko na, hindi kami magtagpo, ganun. Pero pipilitin ko pa rin. Ang ending, sobrang toxic ang paghiwalay. Totoo. 'Di ba? But now, bago pa kami umabot ng ganung punto, parang tatanggapin ko na lang. So parang, oo, hindi na kami okay. Pero wala rin kaming specific issue or yung mga malalang issue na pwede pagchismisan. Na parang, kaya kami hindi na friends kasi sinapak ako. Hindi na ako pinapaabot ng ganung punto. Gets mo ba? Tama. Oo, yung siraan pa, ganun. Magsisiraan ka. When did you learn this? Anong edad? Yung Ganyang healthy cut-off, ganun. actually, dati pa. Bago pa ako magpasok-pasok sa bar. Dati naman guys, dahil hindi naman uso sa amin mag-Instagram. Mas ako dati nag-unfriend, nang bablock ako ng tao. Basta basta hindi na siya healthy sa akin guys. Kakatop ako kasi sabi nga nila, the more you realize na nagiging matured ka is kapag paunti ng paunti yung mga tao sa paligid mo at paunti ng paunti yung kaibigan mo. Kasi guys, hindi na yung paramihan ng kaibigan eh. Ayan na yung taong nag-stay tsaka yung mga taong naniniwala sa'yo, yung masaya sa mga achievements mo. Kasi may mga kaibigan na andyan sila, present sila, pero hindi sila happy kung ano achievement mo. Kasi sila yung literal na evil, demons. Mga demons, diba? Hinuhugot ka dyan, ha? May mga envy ba? Guys, hindi ako updated sa buhay ni... Maingay ako pag kasama ko siya. Pero ako yung silent from the back, di ba? Hindi naman ako masyado maingay. Hindi yan sa online. nakikishow, so kahit may nakikita ng issue, not unless ako magsasabi sa kanya. Ay, Gino, hindi na kami okay ni ano. Pero alam mo guys, happy ako na hindi ko na sila friends.
happy ako na hindi ko sila kaibigan, happy ako na nakawala. Kasi alam mo, kung hindi pa sila nawala na mas maaga, baka mas... Ano yung mga signs para sa'yo na a toxic person could show? So kanina, ang pinag-usapan natin is anong level para sa, yung para sa sarili natin. Like, on what level do we know or do we realize na dapat ika-cut off na natin? Pero sa kabila, yung sa friend mong yan, ano yung mga signs na kailangan mo siya i-cut off? Like specific actions, may ginawa silang in specific. Pag umabot ng ganto, kailangan, it's a sign na. Kapag paulit-ulit ginagawa kahit alam nilang mali. Sa'yo or sa sarili nila? Or Sa akin, syempre. Pag paulit-ulit, tapos sinabihan mo na sila, uulitin nila yun ulit. Tapos, yung sinungaling, parang magsisinungaling ka para lang protektahan yung mga bagay na kahit alam mong mali. Tapos imamanipulate mo ako para lang ano. Kasi guys, alam ko ang tao kapag ginaano ako eh. Kapag parang ginagaslight ba? Pag, alam ko kasi yung tao, pag kunyari yung, alam mo yung sila yung mali, tapos babalik ta rin kanila sa, ano na, hindi ikaw ang may mali, ganyan. Parang nararamdaman ko na, puka ko pala. Bakit parang bandang huli kasalanan ko na naman? Parang ganyan. Alam ko na. So, pag mga ganong level, oh my gosh, get out of my life. Ganon. So, di pala alalag. Yan. Pabebe ka pa kasi kasya naman eh. Sarap ng Lola Nenos, no? When communication is no longer communicating, yan, first things first. And second, feeling ko parang when the person takes things for granted na. Parang, kahit alam nila love language mo is giving. hindi, whether it be gift giving or words of comfort, dapat hindi yan tinetake for granted. Kasi may mga kaibigan na, hindi, mahilig talaga siya magbigay ng gift kasi yun yung love language niya. Alam mo yung ganun? Parang, so, yun yung love language ko, pero ikaw yung pinili ko para gawin yun. Parang hindi mo ba i-appreciate pag nasanay ka na? Alam mo yung ganun? Totoo! Yung mga time, like parang, palagi kang sinasamahan. So, imbis na na-appreciate mo na, grabe sinasamahan niya ako, sasabihin mo lang na, hindi, mahilig talaga yan lumabas kasi ayaw niya rin sa bahay kaya siya nandito. Alam mo yung parang ganon? Ay, oh my God, oo. Parang that's taking things for granted eh. Mga ganon. Oo, yeah, you're taking things for granted. I think this is a Korean thing also na parang, kunwari ikaw, you invite me to your housewarming, di ba? Ako sobrang ma-appreciate ko na naisip mo ko, isa sa mga kaibigan, to step on your doorstep for the first time sa mga iba mong guest. Yung parang ganun ba? I don't take that for granted. Pero ikaw din, you should also not take for granted na, wow, Jinho made his time. Yung parang ganun, give and take ba? Yeah. Hindi yung parang, hindi pupunta yan si Jinho dito kasi nga, magano lang yan. Parang, syempre, ako yun eh. Alam mo yun, parang ganun. Wala siyang magagawa eh. Kasi Wala siyang magagawa or like, mahilig naman talaga yung gumala. Kunwari, pag napadpad ka dito sa BGC, kunwari, may ganap ka sa Uptown, tas tinawag kita, tas dumayo ka dito sa bahay. Hindi ko sasabihin na parang, hindi, dumaan lang yan dito kasi andyan lang din naman, wala naman siyang gagawin. Hindi dapat ganun. Do you get it? Gets. Like, that's when I know when someone is taking things for granted. Yes. Kaya ako, si Pearl, na-appreciate kita kasi kahit papano nare-realize mo. Minsan nagsa-self-reflect to bigla-bigla Oo, sa Hindi, TikTok. kasi Nahihiya siya sa akin. Napaisip ako bigla na para ba... Minsan, there's a time na parang si Pearl, mag-isa siya sa live, tapos pag dumaan ako, tapos bigla siyang malungkot, tapos sabi ko, ba't siya malungkot? Sabi niya, grabe guys, di ba, si Jinho, no? Kinakalimutan ko si Jinho, pero yung totoo, siya yung nandun eh. May ganun ako eh kasi alam mo kahit hindi pa yan siya mag-comment, nagpa-pop up na sa akin ko po. Hindi ko si Jinho. Tapos may sinasabi kang ganun eh, no? Jinho, sorry ikaw pa naman yung ganun-ganun. Oo, lagi ako nagsasorry kay Jinho kasi... Pero that sorry is not something I needed, pero sobrang it defines who you are. Promise. Parang bago pa ako mapikon or magtampo, parang lumalambot agad yung puso ko pag ganun yung yung appreciation mo. It means you don't take my help for granted eh. Alam ko sariling sikap mo yan, yung YouTube channel, yung ganun. Pero yung fact na hindi mo nakalimutan kung sino nag-push sa'yo, hindi sa nanunumbat ha. Oo naman. Pero parang yung simpleng ganun bato mo lang, grabe. Ginusto ko din naman, pero grabe naalala pa ako ni Pearl, di ba? Totoo yun, 60... Ang cute naman ni Podo. Totoo yun guys, like hindi ako abot ng 65,000 kung di rin ako talaga pinush si Jinho hindi niya ako pinush mag-YouTube. Wala talaga akong balak mag-YouTube Mag-1 dati. year anniversary ka ba?
Oo nga, kailangan mo mag 1 year. Pag nag 100k naman na ako, malapit na eh. Pero grabe, no? Parang last year, 30,000. naalala mo, ikaw yung first collab ko sa buong Team Bardagulan. Tapos, on our first collab, you shot your first video also. Naalala mo dun sa office? Office. Naalala mo, Kevin? Ang galing. Tapos ngayon, kukulob mo na sila, no? Wala pa Tangina, nga eh. tinalo pa ako sila Ate Zainab, ganun. Sila nga nag-aantay eh. If you need help, tell me. Pero sana naman, Ate Zainab, pwede ba yung Can Say No challenge? Char lang. ikaw magbabayad. Ako inisip ko anong challenge kay Ate Zainab. Feel ko maging yaya for a day ako. O, diba? Sa bahay ka na mag-isip ng content. Minsan mag-chat to sa akin. Gino, ano kaya pwede ko i-content kasama si ganun-ganun? Nahirapan kasi ako. Te, ang dami kong nabigay na idea ha. Yung last time ka nagtanong, yung para sa Christmas mo. Tas ang ending, di rin ka. Oo, nauna pa. Nauna pa si... Pero Okay lang i-blip yan si Kevin naman. May mga friends ka ba na hindi sila masyado expressive yung pagmamahal nila sa'yo bilang kaibigan pero ramdam mo na lang bigla? May mga ganun ba instances? And may story ka ba? meron, magda-drop name ako. Oh, go! Si Jeff Cabrera ng YML. Hindi, si Jeff kasi, yan ang nami-misunderstand sa kanan mostly ng mga tao. Si Jeff kasi, hindi siya talaga showy. Kasi mas more on act of service siya eh. So, hindi niya na-show yung love niya sa mga, di ba minsan, kasi sa atin ngayon, pag love, physical touch, ano ka dapat, gandom. Siya hindi. Pero, the way siya mag-chat na, Pearl, are you okay? Pearl, do you need help? Pearl, baka kailangan. Ganyan, yung mga simple na ganyan. Actually, hindi siya simple. Yung mga ganun kasi na pag hindi ka okay, tapos may magganon sa'yo na friend. Yeah. Sobrang na-appreciate ko talaga. Like, magluluto. Ay, Pearl, meron akong linuto. Punta ka na lang doon sa unit. Kuha ka na lang doon. Yung mga ganun. Kaya sobrang ko na, kaya kapag yan nababash, ako talaga unang nagagalit. Kasi hindi nila hindi talaga nila kilala ko sino. Even Justin din, hindi siya showy sa ano, pero the way sila mag-show ng yung act of service sila, grabe, sobrang appreciate. Parang, sobrang love-a-virus. Act of service. Ikaw, expressive ka or silent ka? Expressive ako. Talagang pinapakita ko, talagang paparamdam ko sa'yo, talagang sasabihin ko kung magkano yung nagastos ko sa'yo. Ganon ako ka-expressive. Tangina may invoice. May invoice. Be, yung mahal ko sa'yo ay total of 20,000. 20,000. Ayan. Ganyan talaga, paparamdam ko sa'yo literal. Pati resibo. May friend ka bang puro next time at tara-tara ganun tas hindi na nangyayari? Parang feel ko sometimes ako yan. Feel ko din. Sometimes ako yan. Like, next time na lang, next time. Tapos pag dumating na yung next time ulit. Parang Pero yung mga out-of-country trips mo, sobrang impromptu. Spontaneous. Sponty yun. Sobrang sponty. Kaya nga. Yung Thailand kasi namin, umaga lang namin binok. Pero napansin mo, guys, ito, I'm sure a lot of, madami-dami makaka-relate dito. Nainiwala ba kayo? Pag malapit, hindi mangyayari. Pero pag sobrang malayo at malaking plano, bigla na lang mangyayari. Agree ka ba? Yung parang kikitain nyo yung mga kaibigan nyo sa Manila, hindi na mangyayari. Pero pag biglang Taiwan, Thailand, mangyayari. Oo. Di ba? Totoo. Ako din, like, when I plan things with someone, hindi na mangyayari kasi siguro kampante tayo kasi malapit naman tayo. Pwede natin puntahan anytime. Pwede natin puntahan anytime. Tapos, yun na, magiging isang buwan, kalahating taon, tapos isang taon, hindi na mangyayari. Pero yung Baguio, sabi ko, gusto ko mag-Baguio, gusto ko mag-samgyup sa labas ng 17 degrees Celsius. Ay, nangyari. Isang araw lang plano ko As in, nag-Korean grocery kami, tapos pagkita yung bill ko, 30. Okay lang, at least At least nangyari. At least Totoo yan. Kahit sobrang mahal ng mo, at least may nangyari. Kasi yung Thailand kasi guys, parang that time, parang yun lang yung may budget. Ako sabi ko, sige na, punta na. Kasi may mga friends ako nagsabi na, wag daw ako maging like one day billionaire. Yung parang, yung wala na akong gagamiting pera para bukas. Pero di ko alam, may mga times na kahit wala akong magiging pera kinabukasan, gagastos pa din ako. Pero delikado yan, Pearl. I want to tell you that personally. Totoo ba? Totoo yan. Huwag mo antayin. Sino ko nagbigay sa akin ng advice na yun? January realness. So, relate ka ba dito? January pa lang, pagod na ako. Totoo yan.
Literal. Pagpasok pala ng January, like, pagod na ako. Ewan ko wala pa akong ginagawa, pero pagod na ako. Di ko rin alam eh. Sa tingin mo, ba't ka napapagod? Ba't tayo napapagod? Siguro dahil sa paulit-ulit na nangyayari na lang. Parang, eto na naman. Tatapusin mo ulit yung taon ng 2026. Tapos pagdating 2027, same lang din naman. Ulitin. Magtatrabaho ka lang ulit. Matutulog, pakakain, pagising mo. Yun ulit. Routine, paulit-ulit. So nakakapagod. Paulit-ulit. Diba? Tsaka ano din parang napansin mo bilang content creator and influencer. Pag sinabing January, patay na buwan, diba? Parang alam mo sa sarili mo na normal lang yung walang mangyayari. Yung walang nangyayari ng January. Pero hindi ko alam ba't stress pa rin ako kasi wala pang nangyayari. Wala pang nangyayari, literal. Kaya nakaka-stress. Sana po, brands, itong February, itong 2026 po, More kami ni brands. Pearls, Please. Kunin niyo ako, promise, di na po ako bastos magsalita. Kung kailan naman, eto din nakakainis kung kailan nagbago ako, naging iba yung branding ko, medyo hindi na ako nagsasalita. Doon naman ako, nagla-lifestyle posting na ako. Doon naman walang kumuha. Nung barasubas ako, nagmumura, Hoy, pinagpapakyo ko pero lang. alam mo ba, maraming may gusto sa'yo. Ikaw lang daw yung hindi approachable. Wow! Ikaw naman. Di ba, naalala mo nung chinat kita, sabi ko, Pearl, nasa ganito-ganito ka ba sa restaurant? Naalala mo? Tapos sabi mo, oo, bakit? Ay, hindi kasi nandun yung Disney Plus people, tas nakikita ka daw nila. Naalala mo? Chinat Oo. kita, In-approach ko man sila noon. Sabi ko, ay, hello po, we're friend with Jinhot. Sabi, Oo. yes po. Tapos kinamayan ko man sila. Sabi ko, Okay, to meet okay. you. Mayayain lang talaga ako, like, ganyan-ganyan lang ako. Parang feeling ko Koreana ako pag nagganyan-ganyan ako, guys. Kanina pa to sa Koreana. Guys, mag-comment nga kayo. Si Pearl ay nasa Koreana era niya. Paano mo nasabi na Koreana ka? Sarang eh. Saan banda? Sa makeup ba? Or... Feel ko kasi kanina parang Koreana ako. Parang Koreana ako. Ayoko magsalita kasi baka mamaya ako pa makancel. Sa kanya ko nga tinanong kasi Koreano. Sabi ko, mukha ba akong Koreana? Halang tagal na sumagot na para bang matatapos yung podcast kasi niya pa nasagot yung tanong ko. Hinahanap ko talaga guys, iniisa ko. Buhok, makeup, ilong, bibig, Kulay, lalong hindi. Lalong hindi. May nakita ka bang Koreanang sunog? Pero hindi ko sinasabi pangit ka. You're super... Actually, super ka nag-glow up eh. Sakto lang. Bakit kuyo? One more question. Bakit nagpailong si Perlas? May kwento yan. Yung totoo ha? Nagpailong ako guys kasi sa series namin. Kasi guys, matagal ko ng insecurity issue ilong ko. Oh. Mas lalo ko lang siya naging insecurities nung lumabas yung series namin sa 1, 2, 3 Boyfriend ni Marie. Yung umiyak yung ako. vertical. Yung vertical, umiyak ako yung ilong ko agad dito. Uy naman. Sabi ko, oh my gosh, hindi pwede to. Napagdesisyonan ko. Kinahaponan, Doc, papailong ako. Sure ka na? Yes po, pailong. So matagal na nag-offer yan. Matagal na nag-offer, para mga 3 months na. Pero chinat ko nung araw na yun. Nagulat si Doc kasi alam niya, hindi ko, sabi niya, sige, kay Doc Bico. Doc Bico, papagawa na po ko ilong. Papabawas. Sure ka? Opo. Walang nakakalam sa friend ko. Maliban kay Justin. Nung tinawagan ko parang the next day na yun. Si Justin lang kasama ko nun. Tsaka si Kaloy. Tapos pinailong ako. Tapos after nun, I feel pretty. Kasi nakapag-biat na maganda ko eh. Nagulat ako na naalala mo nung binidyo call mo ko. Di ba kasama kita noon? Anong ginagawa natin noon? Parang nagsushoot ako tapos biglang nag-video call to out of nowhere. Tapos nung nakita ko, ang laki ng yung dumudugo yung dito niya. Tapos nakaganon. Akala ko prank video. Naalala mo? Sabi ko, prank to, no? Sabi niya, talaga huwag mo ako papatawa. Actually, dapat mga 4th day ko na sila tatawagan. Ito, yung mga friend ko, si Queen Dura, 4th day ko na sila Stella. Kasi nga, alam kong matatawa ako pag sila talaga yung gabi. Kaso wala akong choice. Sabi ko, hindi, chinat ko na. So, ganyan na lang ako. Totoo, hindi to prank. Sabi ko sa kanya. Nalaman ko lang na totoo kasi ginaganon niya na yung pinipisil niya na yung pisngi niya kasi guys, natatawa siya. Sabi ko pa nung una, bakit ka may tampon sa mukha? Nakano pa nila ako. Kasi dugong-dugo yung dito niya, guys. Ano sabi ni Cudes? Ano reaction nila? Bawang tao, sabi niya, ay puta. Gumanin siya. Tapos, actually may vlog yun eh, hindi ko pa na-edit. Kaya nga. Parang umayos edit na lang mo yung yan. ilong ko, hindi ba? Mataas views niyan. Mataas views niyan. Meron yun eh, naka-edit yung ko. Buisit. Nakakatawa yung Tingnan mo yung ilong ko. reaction. Ay. Hindi, pero ever since maganda naman yung sides mo eh. Oo nga, ito lang naman binawasan lang. Oo.
pinawasan lang. Kasi meron ako nito. Oh, nose bridge. Kaya nga. Hindi nga halata eh. Oo nga, kung hindi pa daw nag-post, hindi Oo, daw nila malalaman. hindi halata. Okay. Pero ngayon, satisfied ka na. Sana papadede pa. Ha? Gusto ko pa magpadede. Bakit? Parang maliit yung dede ko. Seryoso ka? Sabi nila pag nakatikim ka daw ng karayom, sunod-sunod na daw. Char. Pero planning lang naman. Ayan guys, so again, this was a very short episode as an intro to this 2026 with my Capricorn sister. Over here, si Perlas or aka si Pat. Ayan, so I hope na kahit medyo 95% bardagulan itong topic namin, sana may natuto kayo, may natunan kayo, or may napulot kayo na kahit anumang info na pwede nyo i-apply sa buhay nyo. Okay? If not, okay lang, napatawa ko naman kayo, pakim nyo ba? Oo. Pakialam mo ba? Buhay namin. Ang mahalaga, meron kayong napakinggan. Yan. So, Pearl, please. Sa mga nanonood ng Paki Podcast, paki-follow naman ang account ko sa YouTube channel ko na Perlas. Yan. Subscribe na kayo. Paki-subscribe, guys. Thank you, guys. Subscribe kayo and click the yellow basket. Ano yung yellow Walang basket? yellow basket Ano lang, dito. subscribe and like. Yan. Thank you, guys. Thank you, guys. Happy New Year. Happy New Year.